atin na dapat kung anong ating gagawin. Pero tayo ang gumagawa sa ating buhay. Tayo ang magpapasa sa ating buhay kung saan tayo gustong pumunta. Basta't ang Panginoong Jesucristo ay nariyan lamang upang tayo kanyang bantayan, upang tayo palalakanan. Pero tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapararan kung saan natin gusto. Ganyang kabait ang ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen. So, habang binabantayan tayo, natural, nandun yung mga buhos, biyaya, di ba? Protection, di ba? Pag binabantayan ay talagang inaalalayan, no? Protection, biyaya, kung anong mga kailangan natin upang mapabalik yung we are for God, towards God, upang mapabalik pa rin tayo sa Kanya. Pero ginagamit natin ating sariling kakayahan, malayang pagpasya. Okay po, maraming salamat. So talaga, sino pang gustong magbahagi, magpaabot sa kanyang bibig, pagbahagi po. Nandiyan si Sister Justicia, mahilig ba? Mahilig. May mga tanong po, Sister. Andyan siya, Sister Divine. Sister Divine, baka po may tanong ka. Sige po. Amen. Magandang hapon sa atin lahat. Ako, sabi ko tuloy sa sarili ko, the question lady. Sandali lang po kasi ninilay lang po ako. Di po ba the number 7 is God is in control of everything, but sabi, there is nga na changes and ano ba yung the next is we have to wait sa kanyang pagbabalik, ganyan. Pero isipin natin, di ba, pag meron tayong gustong gawin, siguro kapalaran natin maging ganito, something like kapalaran natin maghintay at maghanap tayo ng ikaliligaya at ikabubuti natin, di po ba? Nandun na yung late, nandun na po. Pero sa lahat ng ito, kahit nung bata pa po ako, sinasabi ng mga matatanda sa akin, oy, basta maging mabuti kayong tao, sundin nyo ang gusto ng Panginoon. Kasi pag tayo namatay, ang tatanungin lang naman sa inyo, ano ang nagawa ninyo nung kayo ay nabubuhay? Pero po sabi niya nga, sa ngayon, God is always in control. Pero nasasabi rin natin sometimes na bahala na si God. Pag hindi natin ako ang gusto natin or mahihirapan tayo, bahala na si God. Di po ba ganoon? So, talagang tunay po na God is in control. Hindi po sinasabi natin, faith natin yon, nag-aanapan natin ang kapalaran natin. Pero we always say, bahala na si God. Ibigay natin sa Panginoon natin yan para maibsan ang ating kalungkutan o ating problema. Bahala si God. Binabantayan niya tayo, lagi tayong nasa tabi natin. Di po ba yun ang lagi sinasabi natin? Pero kung sasabihin niyo po na, kung hindi sasabihin niyo na tayo ang gumagawa, pero tama naman tayong gagawa, pero sometimes meron sasabihin natin na, Lord, bahala ka na po sa akin. Di po ba parang kontra yun? Hindi. Okay po. Sige. Lilinawin natin, Sister. I-arrange natin, ayusin natin. Kasi marami tayong mga magandang pananaw at sinasabuhay na mali. Okay, sinasabuhay na mali. I-arrange natin, Okay. Yung sinasabi ko kanina, ang premise po, na we are originally from God, of course, no? At we are for God, back to Him. Ang in between ay sa atin iyon, nagawa. Okay, kapalaran, tadhana, gagawin natin yan. Responsible, accountable, sa atin yan. Okay? Pero, itong may mga pero, sa lahat, kasi God is in control of everything, sa atin ding katuruan ng Katoliko, God is in control of everything. Doesn't mean, Amen. Ito na nga, doesn't mean na dahil siya in control of everything, ay wala kang kapasya sa iyong sarili. Yung kapasidad na magpasya sa iyong sarili. So, ang God is in control of everything. He knows everything. Originally, we come from God. We come from God. And we are called to go back
to God, no? We are for God, no? Going back to Him. Okay. Naka-in between ay sa atin yon. Ngunit sa ating paggawa, yun ang sinasabi, sa Diyos ang awa, sa tao ang Gawa. gawa. So, ngunit sa ating paggawa, sa Diyos man ang awa, nandoon yung protection, nandoon yung mga biyaya, nandoon yung pag-alalay, mayroon tayong hindi matagampayan at hindi na natin kakayanin. Iba, bahala natin yan sa Diyos. Okay? Saka na, titingnan iyan sa Diyos, ay hindi mo kaya, sumurinder ka. Kaya matindi tayo sa charismatic, kinuruan tayo dyan. Sumurinder ka, magpasakop ka sa Diyos. Kasi hindi mo yan kaya at hindi na yun sa iyo, sa Diyos na iyan. Marami kasing beses na parang ipaubaya na natin sa Diyos. Hindi po. Sabihan ka agad ng Diyos, sa iyo iyan anak, gawin mo. At marami ding beses na ipaubaya natin sa Diyos at sabihan natin bahala ng Diyos. Hindi po. Mayroon ang kanya-kanyang papel. Mayroon pong papel ang Diyos at mayroon ding papel tayo. Ala, na-raise na ba ito? Ganito ba ang pagka-raise natin? Kasi Amen. Talagang tayo ang gagawa at Diyos ay nakalalay lamang. Amen. talaga, no? So ang lahat na hindi natin makontrola, ang lahat na hindi matagumpayan, at kasi sobra na, lampas na sa kakayahan mo o kakayahan nating bilang tao, sa Diyos ipaubaya yan. Kaya nga bahala ng Diyos. Pero pag sinabing bahala ng Diyos, wala ka mang ginagawa, kapalaran mo pa rin ang sinasabing patay kang bata ka sa iyong kinabukasan. Amen. Bata ka Amen talaga. po. Amen. Thank you. Okay. Pag sinabi ang batang hindi nag-aaral, di na paaral. Pagdating sa professional, hindi naging professional. Pagdating sa trabaho, hindi na-promote. Ngayon, sinong ibabahala mo lahat yan sa Diyos? Hindi. You are responsible, we are accountable. Babalik na lang mga koneksyon ng ganyan, mga puntos na yan. Hala. Okay naman kapatid, ito yung ipaparating. I-arrange din yung itong thoughts para sa inyong mga apo, mga anak. Na anak, ganito yun mga anak, may sariling papel ang buhay natin. Ikaw mayroon kang gagawin. Magpakabuti ka, magpakabait. Ang Diyos ay mayroon kanya din. At kami mga parents mayroon din. Magtulungan tayo para pupunta tayong balik sa tadhana kapalaran final, yung final destination back to God. Kasi we are originate from God. Naka-in between tayo ngayon. We cooperate, we collaborate, we participate because of the loving God, and He is pouring abundantly all the graces we need in our lifetime. Allah. Klarado na ito mga kapatid. So, marami kasing misconception. Yes, bro. Okay. Wow. So, salamat po. Diyan yung Oh. buhay na buhay. Katulad po. Katulad po nung halimbawa, sasabihin mo, bahala na si Lord. Pero, yung hindi way ni Lord, ang susundin mo, kundi yung way mo pa rin. Iba po. Kaya, sinasama mo lang si Lord dun sa kalokohan na gagawin mo. Diba may mga ganun kang balak? Maraming taong ganun po eh. Isa din yan. Na, kasal naman ako. Nandiyan Sabi nga, sa- bahala na, patay kung patay. Amen. Sala yun, ha? nandiyan ang imahe, nandiyan lahat. Nag-cross naman ako, nagsisimba. Pero iba naman iyong ginagawa. Ay, iba din yan. That is, we are not cooperating with the grace, with the flow of the grace of God. So, kaya nga umaalalay siya para sa kabutihan naman. Kaya nga nandyan siya, maging angels, napadala siya ng mga angels, instrumento, para magpalaala, kasi para sa kabutihan naman. No? Yes po. Talaga, no? Wow. Pinakamahirap talagang salita yung bahala na. Walang patutunguhan pag sinabing bahala na. Dahil pag bahala na, maraming mangyayaring, kumbaga may mas anong panganib,
at sinabing bahala na, hindi ako natatakot. Paano ka hindi matatakot kung panganib nga yun? Kaya nahirap yung salitang bahala na. Kailangan palagi nag-iingat, nananalangin. At wag natin palaging isipin yung bahala na si Batman, bahala na sino, bahala na ang Diyos. Sala yung salitang bahala na. Mahirap panindigan ng bahala na. Kailangan tayo palaging ang ating sarili ay nakapokus at ang pananalangin palagi ay ating palaging isa puso at palaging ang pagpapakumbaba, pagbibigay, pagmamahalan ay palagi nating isa puso at sa isip natin at huwag nating isipin na bahala na si God dahil